Ngayon, nasabi po dito ni kapatid na Edwin Makitoki. Good morning po, Brad. Sa ano po niya ito? Personal na binanggit, pinadala sa akin. Nais kong malaman ang tungkol sa ikalawang hari o 2 King 6:27 to 29 na ang anak ay kinain. Naguguluhan ako sa mga ito. Okay. Ikalawang hari 6:27 hanggang 29. Ganito po ang nasa talata, mga kapatid. At kanilang sinabi, kung hindi ka sasakluluhan ng Panginoon, sa ano kita sasakluluhan? Sa giikan ba o sa ubasan? Ayan yon. Tapos, 28. At sinabi ng hari sa kanya, anong nangyari sa'yo? At siya'y sumagot, sinabi ng babaeng ito sa akin, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon at kakainin natin ang anak ko bukas. Tapos, sa gayoy, pinakuluan namin ang anak ko at kinain namin siya. At sinabi ko sa kanya sa sumunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya at kanyang ikinubli ang kanyang anak. Ito po, mga kapatid, ay isang talaga namang hindi magandang nangyaring tagutom. Kasi kung titingnan po ninyo, ito ay nangyari sa lugar ng Samaria. Ngayon, makikita natin doon sa talata na 2 nanay ang nagkasundo para hindi sila mamatay sa gutom, ay kainin nila yung anak nila. So, ang kasunduan, sige, yung anak ko muna, sabi nung nagsusumbong. Ay di pinakuluan, ginawa pong sinabaw. Tapos ay nung maubos na, ay tinago na yung anak niya na utakan siya. Yun ngayon yung isinusumbong nitong babae doon sa hari. Ngayon, ano po yung ating explanation dyan? Totoo po, mga kapatid, na meron pong sobrang gutom ay talaga namang matindi ang kanilang ginagawa. Kung titignan pa natin yung konteksto dyan, meron pang presyo ng dumi ng kalapati sa sobrang gutom. So dito, ang hari ay pinapakita sa atin na sobrang desperado siya. Alam niya na wala siyang kakayanan tumulong doon sa naging problema ng dalawang ito. Kasi ito po yung pinakamatinding paglalarawan sa kawalan ng pag-asa ng dalawang magulang, dalawang nanay. Ang tagutom na yun, umabot sa kasukdulan, kaya yung paraan na lang para sila mabuhay ay kainin lang kanilang ina. Alam niyo, mga kapatid, ginagamit ko to sa sermon na ganoon. Kung bakit may ganoong nanay, kasi nga, uso po doon ang may kultura talaga. Yan tinatawag na biblical cannibalism. O kaya nga yung mga nagsasabi na lahat ng gumagalaw dapat kainin. Eh di lalabas, tama ito. Makatawiran itong ginawa ng babae kasi gumagalaw namang anak niya. Kinain. Ito si Matuwang Manlalakbay. Ito yung kausap mo kanina eh. Taba daw talaga yun. Lahat ng gumagalaw eh. Di bagay sa kanya to. Yung nanay na to siguro absuelto sa kanya ito. Okay. So ngayon, ang kapuang paliwanag po natin, mga kapatid, dahil nga sa matinding paulit-ulit at tagutom na ito ay siyempre hindi po ito makatarungan. Ang masasabi na lang natin na yung mensahe po dito ay dapat ano man ang mangyari, ay manatili tayo sa ano man ang kagipitan, manatili tayo sa sa kalooban ng Panginoon. Bagaman yung lugar ito ay lugar ng Samaria, pero kung titingnan nga natin ay meron pa rin paraan ang Diyos at pagmamahal sa ibang bansa. So ang ibig pong sabihin dito, kapatid, sabi mo na medyo naguguluhan ka rito, meron po talagang nangyayaring ganoon. Meron, at ito na nga po yung sample. Pero, ito na nga yung sinasabi po natin, hindi ho ito prescriptive. Hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay gagawin din natin. Kinain pala nila. Pwede naman pala. Kasi parang wala malabas, hindi naman pinarusahan ng hari, hindi naman sinabi ng hari, ay mali yung ginawa ninyo, ba't nyo ginawa yan? Baka mamaya yung iba, hindi kainin na rin yung anak nila. Ay hindi po ganun. Dinidescribe lang po dito yung nangyari sa panahon po nila. Bigay ko man kay Brother Gomer, tapos mamaya komento ako kung ito ba ay ano ba ang naging pananaw ng Diyos sa ganitong pangyayari. Brother Gomer. Maraming salamat, Brother John. Kahit naman gustuhin natin sana na ito ay parang hindi sana literal na nangyari, mga kapatid. Pero ang Samaria po kasi, in a sense, kahit na sila ay Samaria, ay bahagi sila ng kumbaga ang Samaria kasi parang naging bunga ito ng Brother Johnson ng intermarriage Oo, pero ibig sabihin itong Samaria kahit papaano ay may lahing Israel din ito at
Kaya sila naging Samaria, yan nga, dahil sa kanilang mga pagsuway na ginawa. At kung titingnan po kasi ninyo mga kapatid, ito ay bahagi ng sumpa ng Diyos eh. Ang sabi doon kung babalikan po natin yung Deuteronomio sa 28, ang sabi doon sa talata na yan, basahin mo natin yung talatang 15. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. So ito ay babala ng ating Panginoon na talagang mayroong sumpa na ibinigay. Kung babasahin niyo po kasi yung Deuteronomy 28, yan po ay pagpapala at sumpa Ano? Kaya ang sabi nga ng Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang dalawa, pagpapala at sumpa, kamatayan at buhay. Piliin mo ang buhay. Kaya lang ang pinili na pagsuway, Brother Johnson Ano? At isa ho sa sumpa na nandyan, tingnan po ninyo sa verse 53. Ayan. Ang sabi diyan, basahin muna natin yung verse 49 para ano po natin doon sa pangyayari doon sa Samaria. Ang sabi diyan, magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa na gaya ng lumilipat na agila. Isang bansang ang wika hindi mo nababatid. So dito, makikita po ninyo, yung Samaria ay kinubkob Ano? Sinakop po siya. At dumating sila doon sa matinding kahirapan talaga. Ang ibig sabihin, yung result ng una sa lahat, yung result ng paglabag nila sa kalooban ng Diyos dahil nga may sumpa na ibinigay ang Diyos, yun yung kanila talagang inani. Basahin na po natin yung verse 53. Ang sabi diyan sa talata po na yan, at kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan. Nakita po ninyo, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa pagkakubkob at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway. So maliwanag po ito na kung bakit naranasan ito ng Samaria ay dahil sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. At nangyari po sa kanila yung sumpa na binabanggit po dito ng Deuteronomio 20. Deuteronomio 28:53. At mayroon parang isang talata yan doon sa Ezekiel 5. Ang talata ay 10. Tingnan po natin. Ang ibig sabihin, ito po ay nangyari dahil sa bunga ng kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Kaya't kakanin ng mga magulang ang mga anak sa gitna mo, at kakanin ng mga anak ang kanilang magulang, at ako'y maglalapat ng mga kahatulan sa iyo, at ang buong nalabi sa iyo ay aking pangangalatin sa lahat ng mga dako. So bahagi ito ng palo ng Diyos sa kanila, Brother Johnson. Dumating sila doon sa sukdulan ng kahirapan dahil sa kanilang mga paghihimagsik, at ito na nga nangyari, yung isinumpa ng Diyos na nang dahil sa matinding kahirapan ay kakainin nga nila yung kanilang mga anak, Brother Johnson. Brother Gomer, ngayon dadagdag po natin dito, mga kapatid, ay tungkol po sa lugar ng Samaria. Yung pong hari dito na tinitingnan natin, kung titingnan natin yung biblical history, ito ay si Haring Huram. Yon, anak ni Ahab at ni Jezebel. So, alam nyo, ang ginawa po dito nitong hari na ito ay sa halip na magsisi ay nagalit pa siya, Nagalit pa siya kay propetang Eliseo. Ayan. So, kung titingnan po natin itong Samaria, ito po ay pinakasentro ng lungsod ng Northern Israel. So, ibig sabihin, tama yung sabi ni Brother Gomer na naging produkto ito ng pakikipag-asawahan sa hindi kalahi. Kaya ang mga Hudyo galit sa mga taga-Samaria. Kasi nga, ang tawag nila dito ay mga aso at mga marurumi. Ngayon, yung pong nangyari pong ito ay tama yung sinasabi, nabanggit na rin Brother Gomer, bunga ito ng pagsalangsang, pagsuway ng Israel sa Panginoon. Unang-una, yung Israel sumalangsang. Kaya naging epekto po nito, nagkaroon po ng mga Israelita sa Samaria na nakipag-asawahan doon sa hindi po nila dapat, sa hindi nila kalahi, mga kapatid. Kaya hinayaan ng Panginoon na sila po'y maghirap, hinayaan na magkaroon ng napakatinding tagutom.
So, bagaman ang Samaria ay bahagi, at dahil sa ang Samaria ay bahagi pa rin ng bayan ng Diyos, eh mayroon pong sugo ng Panginoon si Eliseo doon. At yun nga, ay nagalit yung hari kay Eliseo. Kaya, so dito makikita po natin na mali talaga yung sinasabi na Israel lang yung minamahal ng Diyos. Kasi kahit na nagkasala na at ang bansa ng Samaria ay sumusuway, yung pong pagpahintulot ng Diyos sa tagutom, ito'y isang paraan ng Panginoon para manumbalik sila. Parang palo, kumbaga, na ginawa ng Panginoon, pinahintulot po sa kanila na maghirap. At ibigay na rin my brother Gomer yung background na talagang merong ganoong pangyayari na kinakain po ng mga magulang yung kanilang mga anak. So, ang Diyos ay hindi nalulukod, mga kapatid, doon sa paglabag at hindi pananatili sa tipan o kautusan ng Diyos. Kaya tinatawag po itong cannibalism. So, si Eliseo ay tagapagpaalala ng katotohanan sa panahon iyon pero hindi po nila pinapakinggan. Manapa ay kinasuklaman pa siya ng hari. Kahit na nasa ganoon crisis na dapat ay magsisi. Kaya yung pong turing ng Diyos dito ay isa pong tuluyang pagtalikod at pagtanggi doon sa mga paalala ng Panginoon. Ganun pa man, ay hindi naman natin sinabi na wala ng kaligtasan kasi alam naman natin na nung magkatawang taong ating Panginoon ay sa Panginoon doon sa Mateo 15 pero kinahabagan ng ating Panginoon. So, sa kabila ng kanilang kasamaan, patuloy ang pagtawag ng Panginoon sa mga tao na nagkakasala. Kaya yung history po nito mga kapatid ay malinaw na sinasabi po sa banal na kasulatan. Yung hari naging desperado, alam niyang wala siyang kakayanan para doon sa problema at hindi pa rin siya nagsisi. Pagkatapos ng mga bagay na ito mga kapatid, ay hindi pa rin talaga tinalikuran ng Panginoon ang Samaria sa kabila ng parang hindi siya nagsisi. So, dito nahahayag yung pag-ibig ng Diyos, Brother Gomer. Tama, Brother Joseph. Dito nahahayag na talagang patuloy po niyang binibigyan ng paraan na magsisi yung ibang bansa. Okay.